gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Inspirasyon sa mga kabatanunan alang sa mga gipahigayong libreng kasal dito sa Clarin, Misamis Occidental. Katuyuan niini ang pag-inganyo sa managigugmaay ang pagtugyan gayud sa ilang relasyon ngadto sa balahang sakramento sa kasal. Gitutukan ni Shania Princess Villarin kini nga aktibidad diha sa Clarin Seventh-day Adventist Central Church. Shania? Ang Clarin Seventh-day Adventist Central Church may pahibalo sa ilang commitment sa paghatag og libreng seremonya sa kasal aron mapalambo ang kasimple og pinansyal nga pagdumala. Gipanguluhan ni Pastor Abel B. Vergara, Communication Director sa Western Mindanao Conference. Kini nga inisyatibo nagtingwa sa pag-awhag sa mga miyembro sa simbahan nga dawaton ang libre nga option sa taliwala sa pagtaas sa gastos sa kasal. Ang kasal sa Seventh-day Adventist Church misunderstood ni sa mga batanon ug sa mga kaigsuonan. Gahuna-huna sila nga basta kasal sa simbahan, mahal ni siya kayo. Agi man gyud na siya sa impluwensya sa lain nga mga iglesia nga og kaslon, ang mukasal nay bayad, tanan halos nay bayad, purtigong dako sa gasto. So ang atong advokasya diri sa WMC, personally ako nga pastor, gusto nako nga ang tanan nga mga batanon wala lay moral issue, wala lang mag-una-una, dili pa lang buros, subay lang sa atong mga pampalisiya. Ako gyung handom nga makasal sila sa simbahan. Kana nga advokasya nato dili man ko original ana, iyaag na sa church kay ang Seventh-day Adventist libre gyud na sa ang seremonyas. Unya naara na sa kupol kung mugasto sila. Pero kung pilion nila nga dili sila mugasto, mahimog yun ang kabalaan, ang kasagrado, ang kasulimni, ang panalangin sa Ginoo, maurag yun siya. Sumao ni atong mensahe sa mga batanon nga ang church kung magpakasal mo, wala yun na say bayad. Naara na sa ato kung mugasto kita. Ang mga gasto sa tradisyonal nga kasal sa Pilipinas naglangkop sa 6,000 pesos hangtod sa 15,000 pesos alang sa kasal sa simbahan. Samtang duga nga gasto alang sa reception og mga sinina nakaabot sa 122,000 hangtod sa 584,000. Gipanghinaot ni Pastor Vergara nga ang inisyatibo magpalig-on sa mga bili sa simbahan ug maghatag og makatarungan nga alternatibo alang sa mga batanon nga magtiayon. Among gipili ning ingon ani nga pamaagi sa kaminyon tungod kay both beneficial sa matag usa ka namo nga dili kami makagasto og dako. Then sa simbahan pa jud siya, no? Together with our kana mga pastor nga mo ning idea nga ingon anay gyud nga kasal. Nakahatag kinig dako kayo nga impact isip among giplanuhan nga magminyo kay isa pa dili man sa ingon nga wala mi ikagasto naa pero ginagmay lang. Dayon nagpasalamat kay mig dako ni Pastor Abel Vergara kay siya gyud nga isa sa atong communication director sa Hope Channel nga mo ang naghatag nga namo og opportunity niini nga kaminyoon nga gihatag yun nga free og dako kayo ang among pasalamat. Ang unang seremonya sa kasal gihimo karong adlaw, Hunyo 26, 2024, dinhi sa Clarin Seventh-day Adventist Central Church. Ug ang tuyo niini nga programa nag-awhag sa magtiayon nga magpunting sa tinuod nga kahulugan sa kaminyoon nga walay pinansyal nga pressure ug dili gayud babag ang pinansyal na aspeto aron makasal sulod sa iglesia. Gikan dinhi sa Clarin Adventist Church, kini si Shania Villarin alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat, Shania. Ang Ginoo magauban si journey sa kaminyoon alang kaninyong bagong kasal. Kini ang panahon alang sa pag-ani sa kalampusan sa mga estudyante human sa pipila ka tuig nga pagpaningkamot sa pagtungha. Ang baccalaureate program usa ka pamaagi nga makapahat og mabulokong kasanitian, mensahe sa pagbadasig og ingon man pagtudlo sa pamaagi sa paglahutay. Kini ang sentro sa mensahe sa gipahigayong baccalaureate program sa graduadong Mas Amicus members sa Western Mindanao Conference. Si Edge Hipega sa report. Ayaw kalimot
Kung unsa ka sa imong pagkaila sa imong higala, mausap unta hangtod kung unsa nimo gusto. Ang programa sa Mas Amigos Baccalaureate nga gipahigayon sa adlawng igpapahulay nagsaulog sa dili matarog nga pagtuo og dedikasyon. Bisan pa sa mga pagsulay og mga hagit, lakip na ang pagbarog sa balaang adlaw nga maoy nakapalig-on sa mga graduadong may partisipar sa maong kalihukan. Gipasiugda sa kalihukan ang mga pulong sa pagkamalahutayon uban sa mga graduado nga nagpaambit sa mga pagpamatuod kung giunsa sa Ginoo paglihok sa ilang akademikong pagpanaw. Sa time nga pag-announce nga Sabado ang among graduation, pwede dyan akong hila kay kuan ko na, wala ko kapaso og senior high school kay COVID. Then pagkahuman, pagka-college, di gihapon ko kapaso. Gaampo ko sa Ginoo, pwede na akong hila. Lord, hatagi kong alternative, unsa pa man ako mga pamaagi nga. Ako pong ma-feel bita ang essence sa akong graduation. Then pag-announce ani nga naay baccalaureate sa WMC sa Mas Amigos, dako jud kay akong kalipay. Usa ka bisita og higala ang mitambong mao ang Youth Director sa Southwestern Philippine Union Conference kansang presensya nagpasiugda sa kamahinungdanon sa kalihukan. Ang mensahe sa direktor nakapalanog pag-ayos sa graduado nga nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagmentenar sa pagtuo og integridad taliwala sa mapagsulay sa kinabuhi. Ang suporta og giya nga gihatag sa Youth Director mahinungdanon sa pagtabang sa matag individual. Kung mag-isgo taog mga challenges sa atong mga Mas Amigos, grabe yung kayo. Ang pag-eskwela sa Sabado, ang ilahang pagbarog, ang mga classes, ang ilang mga exams, bisan pa sa ilang mga board. Pero nakita nako ang ilang dedication o kining example nga ilang gipakita sa uban nga mga youth nga nagsunod kanila, makahimo sila sa pagsunod sama kanila. Ang Mas Amigos Baccalaureate Program dili lang nagselebra sa mga akademikong kalampusan. Lakip na usab ang nagpadayon nga pagtuo og kalig-on sa matag miyembro. Ang ilang paglahutay nagdasig kanato nga kanunay mobarog sa atong pagtuo sa bisan unsa pang mga hagit nga atong atubangon. Gikan dinhi sa Gango Seventh-day Adventist Church, Ozamis City, kini si Ed Shepega alang sa Mispa Live News and Commentary. Mas Excel, lahutay ug padayon mga kamas. Sa Southern Mindanao Mission, nabulahan ang mga katawhan sa Bagakay, Alabel, Sarangani Province sa libreng tambal ug serbisyo nga gidalit sa mga nagkaiusang medical professionals nga nagaboluntaryo mipahat sa ilang kahanas, panahon ug salapi aron matabangan ang mga nanginahanglan. Kini ang report ni Adeline Kente. Usa ka pamaagi nga kita makahatag og serbisyo nganha sa atong Ginoo mao ang paghatod og serbisyo ngadto sa uban. Ug pinaagi niini ang Adventist Medical Center College in partnership with R.O. Jagan Cooperative Hospital in Ubanan sa Health Department sa Southern Mindanao Mission naghatod og libreng medical nga serbisyo ngadto sa mga kaigsuonan ug kahigalaan sa Upper Alabel, Sarangani Province. Dako kaayo ang among kalipay nga karong higayunan among napilian ang Alabel SDA Church o diri sa Alabel, Sarangani Province para magahimo niining usa ka medical mission. Usa ka advokasya sa among kolehiyo sa Adventist Medical Center College sa Iligan, mao ang usa ka social responsibility alang sa atong mga kaigsuonan nga mga less fortunate brethren who needs our medical services. Kay nagatuo kami sa kolehiyo sa Adventist Medical Center College nga ang atoang health ministry is the right hand of the gospel. So mao kini ang among usa ka hinungdan nganong naa kami karon diri sa Alabel nagahimo niini nga health services para sa mga lumulupyo niini nga dapit. Nagapasalamat ako nga usa ko sa natabangan sa medical mission sa AMCC, usa natabangan akong anak nga libreng tuli o daghang mga barangay nga nakaabil sa medical mission. O nagpasalamat ako sa ilahang serbisyo. Niami dinhi tungod kay amo gipaabot dinhi nining maong dapit ang among pag-alagad og pagserbisyo tungod kay ang atong eskwelahan. Ang Adventist Medical Center College gipanalanginan sa Ginoo. Unya among gipahat ang panalangin sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo, pinagi niining medical mission.
He who has health has hope, and he who has hope has everything. Nahimong usa ka dakong panalangin ang maong serbisyong medikal ngadto sa mga katawhan nga dili makahimo sa pag-adto sa mga balayeng tambalanan. Kini ang inyong kapaglaom, Adeline Kempti para sa MISPA Live News and Commentary. Saludo og among pagpasalamat medical professional volunteers. Sa teritoryo sa Habagatang Sentral sa Mindanao, mga kababahian gisilyuhan o gideklara isip mga sertipikadong pangulo sa ilang komunidad, iglesia o mga grupo nga ilang gilangkuban uban sa tahas nga mahimong kabahin sa pagpakalap sa gugma sa Dios, pagkamatinubangon o pagkaehemplo sa pag-amuna sa pamilya. Si Eden Fuentes sa detalye. Ang North Central Mindanao Conference bagwala nagpahigan sa Women's Ministries Convention ug Level 4 Leadership Certification o graduation dinhi sa Mindanao Mission Academy. Kini nga mahinungdanong panghitabo nagiusa sa mga partisipante gikan sa 5 ka cluster ubos sa NCMC nga nagpakita sa ilang dedikasyon ug panagiusa sa komunidad sa Women's Ministries. Ang mga respetadong Women's Ministries Director gikan sa nagkalailahing ang konferensya ug mga misyon sulod sa Southwestern Philippine Union Conference nitambong isip mga bisitang tigpamulong nga nagpaambit sa ilang mga panglantaw ug kaalam sa mga partisipante. Ang convention nagsaulog sa mga kalampusan sa mga graduado ug nagpatinaw sa kahinungdanon sa liderato ug paghatag gahum sulod sa simbahan. Dugang pa, ang convention nag-feature sa tulo ka higayon diin ang mga kababayenan gikan sa nagkalanlain nga cluster nagpakita sa ilang mga talento sa pagluto, pagkanta ug pagwali. Ako handom nga kining ako natunan dinhi sa amo ang seminar nga ako po ning ma-share dito sa among church nga kinahanglan gyud ang women, kinahanglan gyud siya nga ma-impose gyud sa church para madasig gyud ang mga kababayenan sa atong mga iglesia, labi na sa amo ang church. Also thankful sa mga leaders sa Cluster 5 and all leaders throughout the conference. And what I learned so far, I learned a lot actually, but for me, the things that I learned na nakapatandog sa ako adjud since yesterday was yung unsa ang mga role, mga characteristics ni Jesus nga kailangan sundon sa mga kababayenan, specifically on how to evangelize and how to have a better relationship with others. And for me, ang mga butang na akong dalon pabalik sa among church are those lessons, those understandings that I have, specifically yung paano maging better women with others sa church, with my family, and sa ako ang self as well. Aduna kitay level 4 certification nga adunay 9 ka mga topiko din ang atong mga delegado from different clusters nitambong gayud og ila kayong gitagan og panahon ang kini nga mao nga certification. Ug ang katuyuan niini nga aron ang atong women's ministries nga mga delegado ma-fully equipped sila, mabansay sila, ma-nurture sila, ma-equip sila ug ma-empowered sila aron mahimo silang magwawali sa tibuok nga kalibutan. Jesus does not call the qualified. Jesus qualifies the call. Kini si Eden Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Reach My World, Reach the World Women's Ministries Department. Sa pagtapos sa klase niini nga school year, samtang ang mga kabataan ni pahulay sa ilang subsub nga pagtuon academically, tsansa usab kini sa pagbansay sa mga magtutudlo o sa pagsangkap kanila sa pagka-epektibong magtutudlo alang sa atong mga kabataan. Ang tanang Adventistang magtutudlo, curriculum heads, principals, and academic advisors sa Southwestern Philippine Union Conference, uban sa pagpangulo ni Dr. Oliver Pido, misusi sa mga learning competencies aron masiguro ang pagkahanay niini base sa gikinahanglan sa kabataan niini nga panahon. Usa sa mga pinakaimportanteng gipahigayon ang pagpili sa mga librong gamiton alang sa sunod nga school year 2024 to 2025.
Adunay 5 ka mga dagkong publishing houses ang napili nga mahimong mag-supply sa mga libro, mao ang Abiva Publishing House Incorporated, C&E Bookshop, Diwa Learning Systems Incorporated, Phoenix Publishing House ug Rex Bookstore. Padayon sa pag-uswag, Adventist Education. Mga aktibidades niining panahon sa summer atong susihon. Og Hope Channel gidisenyo alang sa pagpangibanghelyo. Unsay mga kabaguhan sa programa sa Media Ministries samtang kini mokiling sa laing direksyon niini. Kini ugban pa ang atong atangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary human niining mubo nga pahinumdom. Daghang salamat sa pahinumdum. Sari-saring emosyon ang nakita sa mga nawong sa mga estudyante, lakip na ang mga ginikana niini atul sa moving up ceremony nga gipahigayon sa Talipaw, Sulu. Atong sayron ang dugang nitali kauban ni Kapaglaom Leslie Joy Estrella gikan sa Zamboanga Peninsula Mission. Closing ceremony sa Budbunga og Upper Sinumaan, Talipaw, Sulu, nahimo kining emosyonal, humana namilit ang mga mastal or sulads sa ilang sobra 300 ka mga kabataan kon estudyante. Uban ang tumang kalipay sa ilang kasing-kasing, nagasaka ang mga ama o ina, uban ang mga kabataan aron sa pagsabit og award sa ilang mga anak. Samtang ang uban niini dili mahipugan sa ilang pagbati. Magsukol mama biyayaon, nagka-school to di mga kaanakan na masuok. Biyaway ron na kasigpitan, masuok na impanahon nila. Magsukol kami ang mga kamastalan, biya kanyo katan, nakakari, impaghindo nyo ang mga kaanakan na mo. Marayo to di impaghindo nyo, pasalan na kaingatin mga anak na mo. Uban sa 41st IB Charlie Company, Commanding Officer, First Lieutenant Christian Villa, og sa Upper Sinumaan, gitambungan sa walay lain, si 1101st Infantry Gagandilan Brigade Commander, Brigadier General Mario Jacinto, and 41st IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Ray De Lima, uban sa presensya si 11th Signal Battalion. Dakong pagkangangha sa mga opisyal sa Philippine Army samtang nagsudong sila sa mga bata nga nagpasundayag sa ilang recorder, angkle ensemble, ag sign language, og presentasyon pinaagi sa role-playing uban ang pag-awit. I'm glad na sa tulong ng mga different agencies, stakeholders, lalo na sa SULAD, 7-Day Adventist, yung dedication niya na makapagsilbi rito sa Upper Sinumaan, lalo na sa mga ating kabataan dahil sabi ng ating national hero, Jose Rizal, na yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero ngayon nakita mo na masaya sila. Mga tao, masasaya na, parang there's semblance of hope. Diba? Ang moving up ceremony sa Duruha ka Peace Formation and Learning Center sa Budbunga og Upper Sinumaan naglangkob sa 328 ka mga estudyante o gitambungan sa Battalion Commander sa 15th CMO Battalion, Lieutenant Colonel Noli D. Binbinon. Sa lahat ng teachers ng SULAD na kung saan ay umakyat dito sa bundok ng Budbunga upang sa ganun ay mag-provide ng education sa mga bata.
Kaya saludo ako sa lahat ng mga volunteers ng SULADS. I encourage you to continue your good works at ang Panginoon ang bahalang magpala sa inyo. Hindi man kayo mabigyan ng recognition dito sa lupa, I believe na sa langit naghihintay ang gantimpala sa inyong lahat na ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Apan dili matago sa ilang mga mata, nga sa usab mamingawan nila ang mga magtutudlo nga maoy nag-agak kanila gikan sa ilang sitwasyon nga no read no write ug karon nakalampos na usab sila sa usa ka tuig balon ang ilang nahikatunan sa mga SULADS volunteers. Inshallah, habang kailan sasama-sama dito, tayo magtulungan, magkapit-bisig tayo para sa unaran. Ito lamang ang aming magagawang operasyon para sa ang kinabukasan ng ating munting budbunga. Inshallah, kapag dumating panahon, pag lumaki ang bata nito, inshallah, gusto ko makita na sila ang magiging professor. Alhamdulillah. Mga gakos sa kamingaw ug mga luha sa kalipay ang milukop sa mga kasing-kasing sa volunteer teachers kung SULADS human ang closing ceremony sa duha ka Peace Formation and Learning Center dinhi sa Budbunga ug Upper Sinamaan, Talipaw, Sulu. Leslie Joy Masayn Estrella alang sa Mizpa Live News and Commentary. Congratulations students and parents, ingon man sa tibok tulungaan. Walay klase ang halos kadaghanang mga estudyante og panahon na alang sa pagpos sa kabisi sa kinabuhi ug magahugpong alang sa pagpalambo sa paugnat sa kusog. Espirituhanong kinabuhi ingon man ang pagpakigsandurot sa kaubang magtotoo. Kini ang sentro sa panagtigom sa Hecrodim Federation alang sa dakong tigom nga gipahigayon niining simanaha sa Misamis Oriental. Taliwala sa pag-ulan-ulan niining nga simana, mga hugyo sa pamilya sa Diyos ang nabati gumikan sa gipahigayong friendship games nga maoy nagsilbing nagpalig-on matag relasyon sa tumatambong. More or less 300 ka membro regular nga mitambong sa federation meeting ug ang tanan napanalanginan sa pampadasig nga mensahe sa mga imbitandong mamumulong. Ang mga katiguman nagpamatuod lamang sa atong pagkahiusa diha sa atong Dios. Laing adventures ang gikahinaman sa atong mga kabatanunan sugod ugma June 30, 2024. Adventure sa pagpakig-amigo, kauban sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga mabulokong mga programa ug puno sa aksyon nga mga adlaw sa gipahigayong Andrews Camp sa North Central Mindanao Conference. Ani ang detalye sa pagpangandam. Living a life of service. Mao kani usa ka pamaagi sa mga basic staff trainees and officials nga moserbisyo alang sa pagpangandam sa umalabot nga Moral Recovery Andrews Camp dinhi sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Ang mga basic staff trainees sa Balulang nagpadayon sa ilang pagpangandam sa ikaduha nga adlaw alang sa umaabot nga Andrews Camp nga himuon dinhi sa Balulang. Naghimo na midri sa mga domes, sa kitchen, o ang ato nga mga electrician nag-andam pod para sa ato nga supply para sa ato nga dome, sa ato nga stage. So ang stage sa ato po gina-prepare karon og ang tubig. Ang katuyoan ani nga ang ato nga mga kabatanunan makahimo sila sa pagminsay ngadto sa uban. Pinagi sa pag-invite sa ato nga mga higala ngadto kang Kristo. Ang PLICE program usa kini sa programa sa Seventh-day Adventist Youth Department nga nagatabang aron malig-on ang pag-alagad sa mga batanon ug na-incorporate ni siya sa gitawag nga Andrews Camp nga nahitabo karon. I-incorporate ang mga topic like health and soul, like related to parents, investigative judgment ug kini nga mga topic mo fit in siya sa gitawag nga moral recovery nga atong gina-recover ang mga batanon karon gikan sa kalibutanon nga kinabuhi. Mahumani siya nga program ang atong mga batanon ma-equip dayon aduna sila'y spiritual nga diin mao kini siya ang mag-involve sa pagminsahi sa bulaton sa Ginoo ug ma-remind pod na kitang tanan nga we have a greater part diya sa bulaton sa Ginoo.
Isip usa ka BST, no, ako nagpasalamat gyud ko nga nahimo ko nga part ani nga Moral Recovery Andrews Camp. Amo gyung una gi-prepare gyud ang among kaugalingon kay para inigabot unya sa mga campers, amo na silang among mapahat ug unsa man among mga natun-an diri sa campsite. Ang tanan naghinaot nga kini nga Andrews Camp mahimong malampuson ug maghatag og dakong impluwensya alang sa mga partisipante labi na sa mga non-Adventist nga mailan nila si Ginoong Hesus pinaagyan ning Andrews Camp sa Balulang. Kini yung kapaglaom ni Yasi Foy Padua alang sa Mispa Live News and Commentary. Mga pag-ampo ug suporta among ipaabot sa NCMC Youth Department. Aprobado sa Southwestern Philippine Union Conference, EXICOM, ang bagong shift sa programming sa Hope Channel. Unsa ang atong angay mahibaluan alang sa katuyuan o disenyo sa pagkamugna sa Hope Channel. Atong sayron ang mga kabaguhan kauban ang manager sa Hope Channel, South Philippines, Pastor Janster Joe Calibod, dinhi sa Mispa Commentary. Daghang salamat Pastor John Mark, Yesha and Annalisa alang sa mga balita inyong gihatod kanato. Og daghang salamat sa atong mga communication directors, atong partners, atong Mispa Live News and Commentary from missions and conferences all over Mindanao for sharing us the activities nga maka-inspire kanato sa matag adlaw. Diin kita buhi nga iglesia nga nagatubo og nagabuhat sa nahimong kamot og tiil alang sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong komunidad. Mga kapaglaom ni ini nga Sabado, this is the last Sabbath of June. It is finally like hapit na pud ang July and eventually moabot mabadbad na pud ang 2024, 2025 na mga kapaglaom. And there will be a lot of changes sa imong kinabuhi. I know for the past 6 months daghan ang changes sa imong ang personal na kinabuhi and dili ang changes sa mga kapaglaom dili lang ni siya sa imong personal diri pod sa Hope Channel. And I would like to bring you our Hope Channel South Philippines manager, newly graduate theologian, Pastor Janster Joe Calibod. Maayong hapon and happy Sabbath. Maayong hapon, Ma'am Charm, and mga hapon sa itong mga viewers. Actually, limbaro ito rin po na akong balibo ang minginingon mo, Pastor. But it's a pleasure. I'm very happy to be here. And God has ways of calling our attention into the message that He wants us to hear, and your message is here. No, you're a pastor. Speaking of that, Sir Janster, Pastor Janster, I have to practice myself calling you pastor. Pwede dili lang. Bago lang napagawa sa executive committee meeting and it was approved by the EXICOM of SWPUC. And this is not just happening here only in SWPUC, but also this is a mandate from General Conference that there will be a shift of Hope Channel as to its functions and services, as to the purpose of why we're having media ministries of the church. Can you tell us more about it and how does it look like on our end? Actually, dili naman nakaroon. Actually, dugay na sila kasi ang General Conference has been reminding all of us that AWR, Hope Channel, these ministries is not supposed to be a ministry for church members. But it should be for outside. And that's kind of like a big thing. Mao ba? Pero the way I look at it and the way I want this implemented on our end, Hope Channel has been an inspiring tool for our members of the church, and I really appreciate and I praise God for that. Kay kinsa pa may atong i-reach out, mo bitaw nag-iingon sa Biblia nga you have to preach the gospel to not before the Gentiles, Jerusalem sa. And we praise God nga na-reach na to ang mga tao sa Jerusalem, meaning our own members of the church. And we praise God nga ever since mangutana ka kasi katanaw sa Hope Channel walay mag-isa. Karon 70 Adventists are watching Hope Channel, and I thank you. Salamat ko sa inyo, mga viewers nga nagtanaw mo sa ato ang channel. And now it's time to use this channel not just a tool for inspiring our members of the church, but it will be a tool as what the General Conference really intended it to be. Nga it should be a tool for evangelism to reach people who are not members of the church. And those who don't know Jesus, those who are losing hope. Purpose ani nga. Actually, we already have been
doing that. Starting to like bridging people from the outside the church. Kumbaga, we've been doing evangelism like My Journey with God, our 90 series, and I think our programs are also in line with it. But are we saying, Pastor Jans, na this is right now, it will be really give a change, or makita ba ginato ang big kumbaga, leap sa programming? Dili magid siya ingon ambak nga na. We will still be doing the same thing that we've been doing in the past. We produce programs preaching, we preach the gospel. But tingali, let's say for example, sa program name sa inyo sa atong programa sa Panimbeya sa Kabuntagon. We have been trying our best na kanang mawala na bitaw ng mga sa atong union manggod sa atong conference ang atong mga terminologies. That's one. Sa atong mga evangelistic series, we want to follow the way I want this implemented. We want to follow Christ's method alone. Mao mo ginigiingon sa Bible. Even sa Ellen White nga pakimangdo sa to sa Ministry of Healing, nga Christ's method alone mao ra gini makawin sa mga tao. So now, how do we create programs? So ang giingon sa Christ atong basahon tanawon na to sa Ministry of Healing 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. Iyaha gyud nga pamaagi. Unsa man ang pamaagi? You have to mingle with people. So how do you create programs that will mingle with people? Bunalan nimo sila sa 666. Correct. So it should be engaging. Do you think you can mingle with people kung bunalan nimo sila og 666 dayon? Yeah, we will have programs about that. We will have preaching mga programs about the mark of the beast. Nagyapon na siya. But we have to approach it the way na we could still mingle with people. Kaduha, mingle with people, then you have to show sympathy for them and minister to their needs. Unsa gikinahanglan sa tao karon paglaom. That's what we're doing. We produce programs we produce music nga maingon praise experience, mga kanta sa Panimbeya, mga kanta sa Let's Pray. Ang Let's Pray gaampo sa ila gakinahanglan og ampo atong mga tao. Now, nakuha nato ang ilahang nahatag nato ilang gikinahanglan. We have helping one another. Nga, kung pwede pagali, madungagan pag ginato na. Pastor Serrano has been really pushing programs like that. Pastor Ubos. Kanabutong, dili lang taghatag og paglaom on the air, pero gahatag tag should be an action. Action nga. Hope in action. Hatag taog motorcycle. Mga imagination lang na siya, mga proposal lang na, nga, we hope with your help, mga viewers, matabangan tani daghang tao kag kinahanglan. Daghang vloggers nga nahimong viral ang ilahang mga videos tungod kay gatabang sila sa uban. Why not buhaton nato na sa channel? Kindness, kumbaga, putting words into action. Mao ra gina siya ang method sa Ginoo nga makawali ka, minister to their needs. Ikaupat, you have to win their confidence. There are comments. So na-win na nila ilang imong confidence. So you have to pwede na din ka makaingon na sige, you follow Jesus, you follow God. All our programs should supposed to be Christ and God-centered, which are what we were doing, I believe. More ginigiya na to. But it has to be in this method. Nga makamingle ka sila, ma-win nimo ilang confidence, ma-minister nimo ilang needs before ka maingon nga sundan ninyo ang among pagtulunan. But how does it look like, Sir Janser, Pastor Janser? I mean, nga when we say nga, namang mga comments po na ito madungog nga, para ang kalibutan, kinahanglan na siya truth. And for you to sugarcoat the truth, it will not give people the right message. So how do we put that in the perspective of... Really man, di man wala man tanihawa sa kamaturan. Nagpabilin ta gagaminsahe sa kamaturan. But how do we deliver that message of truth? It has to follow the Christ method alone. Even in our programming, like, we have a role. Role sa Hope Channel. Maningkamot kita nga bisan sa atong mga music, bisan sa ato ang mga speeches, sa atong mga istorya, sa mga talk shows na atong ginahimo. Yeah, it has to be Christ method alone to mingle with these people, to minister to their needs. You as a viewer, you also have a role. How do you comment on every program that we do? Yeah, I agree on you on that, Kay. Not all are Seventh-day Adventists who are watching our program, and yet we are, all of us like... Nagwali si Pastor Boscato sa Cebu. Nainisulo dito nga, naglamlam naman mo, mga isday, patakar mo, bakakon. Kung sa gihimo sa uban nga mga, I know, those are Seventh-day Adventist viewers. Na mga tao nga, Christ method alone. Brad, yampo ka na mo. Pero naapoy, nayawaan ka, dimunyuhan man yung tahanan ni, pahawa ni Dre. Ano ba?
So that applies. We have a role to play in this as we bring Hope Channel as an evangelistic tool, but you as viewers, naapod mo yung role ngayon yung buhaton. How do you... How do you minister? You go to Ministry of Healing, page 143, tanawa ng Christ method alone. So at least magayran ta on how we comment. Is this comment going to mingle with these people? Because those comments are public. Yeah. Then, let's say for example, the recent... sa Congress, gi-invite na to si Bato de la Rosa o si Ma'am Amy Marcos. Duha ka senador. Na duha ka senador ni istorya sa opening day. Then, of course, you as a viewer, let's say role mo ato when you commented. Tanawa ang comment. Bahati, di ba? Hati ang atong mga netizens na ay nag-support na po'y very opposed yung kayo. Anong na sila sa pulpit. Kung ano naman yung mga marasyalo man ang mga tawa. Grabing hatred ba? And in fact, mabasa pa nato dito no nga nganong gipasaka man ni nga mauni ang mga gold daw nga tago sa uno sa gold sa Pilipinas, kayamanan sa Pilipinas. And yet I mean, going back to the principle of reaching people. Kana nga comment nga imo pasangin lang siya nga kawatan nga are you mingling with them? Are you desiring for her good? Senador na. Then ikaw po as a viewer, actually that thing alone, that initiative na ma-invite ang kanang mga tawhana, that's a very good initiative for me. This is my personal opinion only. Kaya nga naman, nang mga higayon nga ma-invite na to sila sa ato ang to have a connection with them, that this church exists, we're doing something, and you are not just we are not, the speech itself, of course, kana ilang mga speech ginahimo man na. Curate man gina siya according to what our standard is. You can say nga, saan nila ikaingon sa mga tao, saan nila ikaingon sa tao sa speech niya. No. We are not just reaching people because of our speech, we are reaching her. As a guest. Imagine, after adto paingon siyang chopper, gitanaw niya sa broadcast. Adto na siya sa ato ang Hope Channel. Senador, can you visit Hope Channel South Philippines? Dili na mo adto sa atong page. Pero tungod kay naa siya speech dito, mo search so siya sa iyang speech, paminaw niya. Holy Spirit, mo kuan niya nga mo browse sa uban nga mga wali dito. We don't know. You're reaching her family. Mutanaw to iyang family. Even the president, even the president who is the brother might watch her speech. Even Bato, ang iyang family, ang ilahang staff, you can reach their staff. Of course, makita to sila Dagan kay na ilang staff actually. Putlon man nila ng staff. Putlon man to iyang speech. Ibutang sa reels. Kaya mangumpanya man to sila. Ibutang to sa reels to reach Adventists also. Kaya para mangumpanya po to sila. That's why, for me personally, it's a wonderful tool of reaching them. Evangelism. We cannot knock on them sa ilang mga balay. May mga LEs nga grabe yun. Grabe ka, dasig. I praise God for you LEs. But I don't have the chance of having a personal ministry with her. Nga mag-Bible study mo face-to-face, it's very slim. Correct. It's very slim. Pero because of that, it establishes a connection with these people. Yeah, kato lang. So, I'm emphasizing this sa imuha as a viewer, sa atua as a channel dere. We have a role to play. Ani, sa paghimo sa Hope Channel as an evangelistic tool, ikaw nga ga-comment, kami nga ga-broadcast, ato ginhunahunaon, are we doing this? Fulfilling God's mission to mingle with these people, to meet the needs of these viewers? Or are we cutting the bridges? Correct. Burning bridges. Nga di na nun sila mga irehis ni mga tawhana. Correct. I've been talking to kaning mga Baptists. Nga nahimong Adventist o kanang mga Baptist mga friends. Kasi ginatanaw nila sa ato as Seventh-day Adventist, irehis. Why? Lain-lain ta, lahit ang mga gahit ang ulo, mga inana. But in fact, mga na siya nga, listen, how can you establish a connection? We are not talking about compromise. Compromise at atong faith, atong no. So this is not about compromising our standards of the church. No, there's no compromise with kanang higugmaon nimo imong viewers. Mas dautan pa na mo komentaryo ka nga imong gidaot ang something inana bitaw kay that's my appeal as one of your servants that is Hope Channel. When we do this, when we produce something, maybe some example, natay ma-invite sa panimbaya. Nga nagarios nag-aaritis. Kung sa ibuhaton sa mga viewers, nganong naman na siya diha. Satan ang gikuan man na siya. Ano bitong imo ding i-accuse ang tao? Unya makitaan mabasahan niya. It will be o sa iyang family, screenshot na, oy, mama, gidaot ka sa mga viewers. Unsay bation sa atong guest. Yeah. Kaya, kaning mga tawhana, dili man na
There are times nga ato sila ma-interview in the streets or ma-invite sa studio. And they know that this is Hope Channel. I mean, na yung mga uban nila nga di respect. Aha. Nga tanggalon ba gini, oy di ra pa mo pwede mag-adukon rin, no? Even katong mga banda bitaw kabantay mo. Nag-i-invite nato diri. Dili katong sa katong mga banda sa military. Yes, katong sa PNP. And yet atong nag-ani rin ang PNP in celebration of the Independence Day. Daghan pa kayo nag-chat nganong naamo na sila diha I mean, okay. Yeah, I mean emphasizing no sa akong gipas pagid ganina nga we have a role to play. This is an evangelistic tool. We are not talking about compromise. We're trying our best. We have a mission and vision. We have the guidelines that every program should be Christ-centered, and we have Ellen G. White's, and even it's a biblical thing. Matthew 28:19-20. We have to go and baptize. Of course, that's our mission. We have to tell others kung unsay gihimo sa Ginoo sa to. Luke 8:39, based on these principles. Wa man ning pataka lang mo si Ellen White o istorya ana, but it's based on these principles from the Bible. Matthew 22:37-39, that you have to love your neighbor. How do you love your neighbor? How do you on online thingy, who is your neighbor there? Yeah. Ang mga tao who are watching with you. And how do you comment? How do we produce it's also for us. How do we produce our programs? Pasensya kung paminaw nyo na sipyat po sa uban mga pamagi, like na mga lipstick, grabe ko say, we are trying our best. Ma'am, siyempre, wala ganyan lipstick. Pero naisahay mag-good sa iyong TV, tingali, pula na kayang lips. Kung sa ginabuhat sa itong mga viewers uban, I really appreciate those who really come to me sa Pasay Church. Yantuan ko, Jan, istorya ta, grabe yung pahimangno sa kuwan. I really appreciate that. Personal, gaginasultihan ta. Private message. Then naagi po yung size, naagi ni bunggagit, ibutang sa comments na unsa naman ni nga kabalo ba mo nga ang kuan sa mga dautan ra nga babae ka na mga lipstick inana ba. Before doing that sa mga comments, think if you are following Christ's method alone in doing evangelism. So it's not, Hope Channel is not just us, it's including you. So I appeal to our viewers, kamo, as we do this, thank you for your prayers, and we still need your prayers. Thank you for your support, financial support. Salamat yung kaya nga nagpadayon niya. We still need your support. Grabe yun, grabe ang gasto ang ministry. Grabe itong paginahanglan. But we also need your support in the comments section. Kay we are not doing this alone. You as a viewer, dili na mananaon na, example, kung wala po yung viewer, di man naman tanaw mga non-Adventist. Yes, kaya kita na awa, may ginagawa pero because of you, who are church members, who are members of the Senate, you're supporting, you are watching, so daghan ang viewers. Inyo gi-share sa inyong mga friends, sa inyong mga, kuhan nga, uy, daghan lagi na nanawan eh. You are helping. And by your comments, dako kayo na siyang katabang. It will create a healthy environment online. So yes, mga kapaglaw, mong gina among hangyo, no, kay mapura for make apas og delete, di ba? Apas og so when we go live, we're also watching the and thinking og unsay nahitabo dito sa ato ang social media. Yeah, we have digital missionaries. Thank you so much sa inyo mga DMVs for taking care of that. In fact, just another example, so Regan, during the Heaven at Last program sa Congress. Yes, gatong Friday night. Friday night, nasipyat ang pagbasa na himong Revelation 24. Yes. There is no chapter 24 in Revelation unsay gihimo sa uban nag-view. Unsa naman ni lahi na ilang Biblia, very sarcastic. Ang uban dito ka comment 22 ra man ni siya. Sipyat lang na igsoon. Gwapo kay inyong comment. Napo iban nga grabe ka sarcastic, yaga-yagaon jud kayo. Ibutang sa online. So think of that if is it going to help? Kuan ba na nga comment? Makatabang ba na sa Christ method alone? Nga pag-minister sa uban? What if nakit-an to sa uban nga mga tao? Uy, nag-usap na nila, nagkagubot na ni, nasayop na, lahi na ilang Biblia. May naging mga comment niya. Mga tawa pag yun. Ang mga DMVs in tao, nabalog delete. Pero naabi mga pages nga dili control sa atong DMVs. I-cross-post beto sa uban mga pages. So like sa CPUC, sa NPUC, so kato nga mga comments, dito na to. It will be there forever. It could be screenshot by people who are not who are against our church, like mga it will use against us. Magamit to siya against us. So yeah. Do you think, Sir John, sir, do we have to like educate right now, we are actually appealing and trying to educate our viewers. Nga, we have to be it's a social media etiquette. Family. It's a family effort as we do ministry for Hope Channel to our brothers and sisters outside the church. I know, thank you so much for expressing yourselves and bless mo sa Hope Channel. And now we are going to do more to bless others who don't even know Jesus Christ. And we have a role to play, and you also have a role to play. Nga mahimong
with Christ method alone, ma-reach nato ni mga tawhana. Makabaton sila paglaom sama ka na panalanginan mo sa mga awit. Oo, matapanalingin mo sa mensahe. Napanalingin mo sa mga programa, sa mga testimonies. Dapat po mapanalanginan po ng pagid kintaw na kaila o kinsa si Jesus. Kanang mga luoy kay sa ilang daghan pa na sila. Daghan pa na sila. So with your help and our help and with God's help most of all, mahimong successful ang ministry sa Hope Channel to reach more souls nga madala sila sa tiilan sa Ginoo. God bless you. God, that's why mga kapaglaon, when we have a chance to see you and talk to you, we're always grateful. Mapasalamatan yun ta nga. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Kay we are just here, servants, we're tools nga pwede maggamit. So, human na punta no, usahin na yung mga sayop. But we are thankful to our viewers like you nga nagtanaw karon nga when we are speaking here, you're also praying sa inyong mga Pinoy-anan. When someone is singing here, you're also sharing it to your friends, to your family. And yes, kabahin kita ni ini nga buhat mga kapaglaom. This is not just Pastor John Sir Calibod here, not just me or just our cameraman. Ay, kay Hope Channel man na sila. But Hope Channel is us. Mga kapaglaom. So, daghan kayong salamat for the journey nga inyo kaming giubanan, gikan sa, not too long ago. In fact, we're just so young. When we talk about media, we're so young for this kind of craft. But then, eventually, by God's hand, by God's grace, we can reach more people through our ministry. Daghan kaayo. Again, daghan kaayong salamat. Ang mga pag-ampo alang kaninyo. By the way, Pastor John Sir, can we offer a prayer to our viewers, to our supporters, our donors, for those prayer warriors who've been really supporting this ministry through their prayers sa kadungog kong mga istorya nga giampo bayagid muna ko nga inani salamat jud kaayo ako pasalamatan aton kaubanan diya sa church sa Maranding, Riverside, Ate Blossom, Ate Inday, Ate Diane, and Kuya Idol. Daghang kay salamat sige gyud sila ampo while magtan-aw kay labi nagdadausay nga mabulol. So Ginoo tabangi bentaw. Salamat jud kayo kay inagi mga tawo inana. And now mga kapaglaom, please let us take a pause and let us pray. Gampo ta. Heavenly Father, nini nga kahaponon, nini adlaw, mo gidala mong kaugalingon kanimo. Salamat sa imong paggamit kanamo sa mga volunteers sa Hope Channel, sa mga volunteers nga makitaan sa camera, sa mga volunteers nga wala nakitaan sa camera. Gigamit nimo kini nga ministry sa pagpanalangin sa mga membro sa iglesia, sa hatag og panalangin sa pagdani og mga katawhan nga mahimong kabahin sa iglesia. Mayong kabahin sa imong mga katawhan ug karon nagaduol kami kanimo. Samtang magahimo na usab kami usa na usab kalikang sa mga pamaagi sa pag-reach out sa among mga kaigsuunan, ilabi na kadtong wala pa gyud din tao na kaila nimo. Palihog tabangi kami o Dios. Wala pa kami idea unsa imong pagkabuhaton. Unsa mga programa ang among pagkabuhaton, unsaon pagreforma, pag-usab baka ginagmayng pamaagi sa mga programa na nga among gina-produce karon. Tabangi kami nga mahimo kining magmalampuson, nga daghan pa gyud o Dios ang makabaton og paglaom. Diha kanimo daghang pagyud ang makaila kanimo. Among gihangi usab among mga viewers. Tabangi sila sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tabangi ang ilang paglantaw sa pagpadayon sa pagkikauban kanamo sa among matag adlaw nga pagsibya. Ang ilang pag-view, ang ilang pag-ampo ug ang ilang pag-comment. Nga mahimo unta ni nga dako nga kabahin nga ang imo ra gyud nga pamaagi sa pag-reach out sa mga katawhan nga nawala. Maura gyud ang among masunod. Tabangi kami o Dios kaming tanan, Hope Channel family, kauban sa among pamilya nga mga viewers, kauban sa mga equipment nga among ginagamit, sa mga volunteers kaming tanan, nga mahimo kaming kabahin ni ining dako nga buhat sa pag-reach out, sa paghikap sa mga kasing-kasing nga nawad ang nagpaglaom, sa paghatag og paglaom sa matag usa sa mga tao nga imong gusto nga iabot sa imong mensahe. Nga mahimo kining magmalampuson og daghan pa ang madani diha sa imong tiilan. Daghan pang makaila kanimo, daghan pa ang makabaton ug paglaom sa pagtawag diha sa imong ngalan. Daghang masuod pagid kanimo samtang kaming tanan nagahulat sa imong pagbalik. Salamat o Dios nga imo kaming gihimo nga kabahin na ini nga dako nga buhat. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas.
Amen. Thank you so much, Pastor John, Sir Joe Calibod. Mga kapaglaom, among pagpasalamat again kaninyong tanan sa inyong taos-pusong suporta ni ini nga programa, ni ini nga media ministry og dungan kita sa pagluhod sa atong buhi nga Dios alang sa imong panalangin ni ini nga buhat. Og karon mga kapaglaom, atong ibalik ang Ayesha, Analiza, and Pastor John Mark Pumoy ang higayon alang sa pagpadayon sa atong mga balita diri sa Mispa Live News and Commentary. Ang Ginoo magauban sa iyang buhat pinaagi sa media. Sa pagligid sa kapanahunan, dungan usab nga milambo ang mga pagtuon sa mga estratahiya alang sa pagedukar og sa pagmatuto sa kabatanunan ngadto sa pagkamatinumanong magtotoo diha sa Dios. Atong sayron ang katuyuan niini nga kurikulum pinaagi sa Pangulo sa Children's Ministry sa Southern Asia Pacific Division, Mrs. Danita Caderma. Deuteronomy chapter 6 verse 7, our church developed the Alive in Jesus Sabbath School curriculum to nurture the spiritual lives of our children from infancy to 18 years. Grounded in the Bible, this curriculum aims to build our children's character, teach them grace, and prepare them for mission by anchoring their lives onto Jesus. Alive in Jesus integrates faith with 21st century learning, offering daily readings, reflection questions, Bible study, and mission challenges. We need to teach our children to love God with all their heart, mind, soul, and strength, and to love their neighbors as themselves. Alive in Jesus, growing faith for eternity. Surely we all will be alive in Jesus. Kudos, Children's Ministries Department. Sa laing bahin, usa sa mga ministries sa Iglesia Adventista mao ang pagbansay sa kabataan nga mahimong kabahin sa pagsabwag sa maayong balita sa katawhan. Usa na niini ang 1,000 Missionary Movement nga aktibong kaabag sa bisan unsang gimbuhaton sa iglesia. Gani man, ang gihimong panagtigom alang sa pagtuon sa Biblia didto sa Kabanglasan, Bukidnon, nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi sa 50 ka mga hamiling kinabuhi. Sa mga panagtigom, hinusang gitin-an ang pulong sa Dios sa matag tumatambong og ang matag usa nakakaplag usab og bag-ong mga higala. Gilauman nga ang mga bagong midawat sa bautismo mamahimong aktibong miyembro sa iglesia og sila na usab ang mahimong dalan sa pagbag-o ngadto sa ilang matagbuan sa ilang kinabuhi. Ang 1,000 Missionary Movement magpadayon sa ilang tahas sa pagpahat sa gugma, kalumo ug kaayo sa atong Dios. Once a missionary, always a missionary. Ang Ginoo magapanalangin 1,000 Missionary Movement. Aniya na usab kita sa sugilanon nga makapapukaw sa atong pagbati ug makapahangop kanato sa ayo sa gugma sa Dios. Unom katuig siyang nabilanggo tungod sa pagpatay. Naagya niya ang bisyo, sugal ug uban pang kalibutanong mga binuhatan. Ang kanta nga naguluhan, Saligi lang ang Ginoo maoy usa nga nagahatag inspirasyon o kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Dakong pasalamat niya sa Hope Channel sa programa nga gihatag niini. Atong saksihan ang sugilanon sa usa ka anak sa Ginoo kapaglaom Ronelio Buntao sa Dagumpaan, Maramag, Bukidnon. Haligi lang ang Ginoo kay siya magmando kanimo. Subaya lang ang dalan niya
kay ang ganti madawata. Ako diay si Kuan Ronilio Bunkaw. So sa ako kinabuhi kanadto, ako dili jud ko SDA. Katolik jud ko dati. Usa jud ko ka makasala, usa jud kadautan. Kuan buhat pa ko mga dili maayo. Wisyo, sigarilyo inom. O ana sa mga kailayan, nakabuhat po ko pagpadugong tao. Muna siya nga napadulong jud ko dito sa Kuan priso, na priso jud ko Kuan katuig hapit magpito sa akong kaso sa Kuan homicide. Ay, yung pagkauman lagi kay sa pagdaya nako wala pa ko ingon ritso nga no Kuan jud ni duol sa Ginoo. Sige pa ko balik ko inom, balik pa kong bisyo sa Tilayan sa diha na nga pagka Ginoo sa kadaghan jud niya panahon nga iya jud kong gitabangan nga sa mga labi na sa mga disgrasya. Kana ko nga naa jud ang Ginoo. Sumuto nga kauno na naka-decide jud ko nga tas mayo siguro nga mga lagad tas Ginoo ani kay ini kamatay nata sa yahat. Di mo to nga naka-decide di ko nga sa higayon nga dito mi sa Banasilan nga gi pagmasakir mi dito. Ya dito nakakuha na jud ko nga balik ko pangalagad kay para nga mas mayo din mas kauno na ko nga wala imposible sa Ginoo kung basta muduo lang niya iya jud ay tangdawaton bisag makasasala ta naka-desisyon dahil ko nga kuan na ko nga saan ka mubalik ako pag kuan ani wano mo simba mubalik ako pag pangalaga sa Ginoo ni so bonin to nga pagandoy sa kinabuhi jud nga makapangalagad jud ko sa Ginoo kapaminawan pug ko sa mirror pagpaminaw sa diya sa kaning LCM sunod sa kining sa cellphone ya tanawan pug ko sa Hope Channel kanta nga nakatandog jud sa kuha nga kuha nga kanta kanang saligi lang o kanang nga kanta o dyan ay usa nga nakakuha jud sa kuha nakahugot jud sa kuha nga mubalik sa panglagad ang Diyos kanimo gatawag buot kaniya mo tagad ang daotang binuhatan kiniyang pati saligi lang ang Ginoo kay siya magmando kanimo subayan lang ang dalan niya kay ang ganti madawata muna nga kanta ng sunan niya ako jud nga na panan jud niya ako na jud dawaton sa Ginoo Hesus akong kinabuhi yung moto nga ni dool jud ko wala na ko gingawan ni adto jud ko sa usa ka simbahan sa Rimbahan dito kuan jud ko kuan niya pabagustade salamat rin ko tong kay ano gibagustade ko nila mo ni karon akong ikasulti na binagay katong mga katawhan nga para kaila kang Ginoong Hesus ilabi na jud pareha sa kuha nga mga kriminal so dili pa jud ulay ang tanan sa kinahanglan jud ay ta nga moduol niya tungod kay ngano ang Ginoo dili jud ay siya mo talikod basta mo sampit na jud niya bisan pa man unsa ta sa kakasala basta moduol jud ka kang Ginoong Hesus siya andam gyud niya mudawat sa imuhang o kana imo na pud siyang pagadawaton salamat kayo sa Hope Channel nga ilabi na sa kanta ng Saligilan na mao jud ni nakapatandog sa kuha nga mubalik sa pangalagad sa Ginoo. Salamat kayo sa Hope Channel o ilabi na gyud sa atong Ginoo nga naa sa langit kay dili ta niya pasagdan. Brother Ronelo, daghang salamat sa imong sugilanon diha sa Gugma sa Dios. Ulan, nga dugay na natong gihandom, kabugnaw, nga abi nimo sa imong uyab lang nimo masinati. Showers of blessing ba ang atong atangan niini nga semana? Ay siya sa Miss Panahon. Kamusta man kamo
mga kapaglaom, hapit na kita maabot sa bulan sa July. Unsa na pud ka ang panahon nga atong makauban, payong o kaputi. Chilang kapaglaom og ato ng pagasataw ng atong weather outlook for June 30 to July 6, 2024. Mostly cloudy with a couple of thunderstorms, especially late in the day. Ang temperaturang moabot sa ato nga 33 degrees Celsius nga temperatura on Sunday. Pag-ulan ug madag-umon ang atong kalangitan nga gina-expect on Monday with a temperature from 25 to 33 degrees Celsius. 23 to 33 degrees Celsius ang atong mabati nga temperatura sa Martes na may cloudy with a couple of thunderstorms, especially late in the day. A sunny morning to a cloudy afternoon with a thunderstorm is the possible weather for Wednesday, along with the temperature from 26 to 35 degrees Celsius. Still, 26 to 35 degrees Celsius is the expected temperature this Thursday with clouds and breaks of sun with a couple of thunderstorms in the afternoon. On Friday, the sky will be mostly cloudy during early morning, but then thunderstorms will take over late in the day. A thick cloud cover will then be with a couple of thunderstorms, and a temperature from 22 to 35 degrees Celsius is the expected weather on the end of the week, Saturday. The sun